Isang mapagpalang umaga o araw sa atin lahat mga idol. Nandito na naman tayo muli sa bundok. At napakarami talagang trabaho, halos hindi matapos-tapos. Ngayon mga idol, umaga pa lang, medyo bad trip na tayo. Gawa nung unang-una, sinita ko yung may-ari ng baka dahil kinain nga yung mga bagong tanim natin ng mga nyug doon mga idol sa boundary sa kabila. At nalaman ko rin kasi ay mga idol na siya rin yung nagbabantay dito sa kabilang lupa, dito sa mga boundary na ito, dito na side mga idol. Nandyan mga idol, kinausap ko na yung pagtabas niya ng damo, lumagpas siya sa boundary, pumasok siya rito sa atin at inaangkin niya rin siguro mga 10 pirasong puno ng niyog yan mga idol. Pinagsabihan ko na lampas siya, ngayon naghahanap siya ng papel daw. Sinabi ko sa kanya, may mga papel kami, gawa nung nagbabayad naman kami ng buwis rito. Ngayon kako, pinakikiusapan kita, sabi ko sa kanya mga idol, na hanggat maaari huwag niyang ipapaakyat yung 10 puno na yun mga idol, gawa nung August katapusan tayo magpapaakyat ng nyug. Pinakiusapan ko, medyo matapang at may kabigatan din yung mga amo niya, yung mga nang-angkin ng lupa, gawa ng mga kriminal mga idol, traidor kung bumanat. Ngayon mga idol, sinabihan ko siya na hanggat maaari huwag siyang lumagpas sa boundary natin, dahil tayo naman ay hindi naman tayo nang aangkin ng hindi atin. Ay pinaglalaban lang po natin kung saan yung boundary natin mga idol. Hindi tayo pwedeng mang-angkin din na wala tayong mga papel mga idol, dahil pagdating sa batas, talo tayo. So ang akin lang ngayon mga idol, hindi pa dumaan, mamaya mga idol makikita nyo yan mga idol. Pag dumaan, dito yan nadaan, mga idol. Nagpastol pa nung ano niya, mga baka. Sabi ko ilayo-layo niya lang pag nagpastol siya ng baka sa may boundary, dahil yung maliliit niya na baka, yun na yung nangangain ng bagong tanim natin na na nyug. So nandito ako ngayon sa bundok mga idol. Hindi tayo magtatabas ngayong araw na ito, kundi magsisibak tayo ng kahoy mga idol. Ito po yung nasa likod ko mga idol, sisibakin po natin lahat yan mga idol ngayong araw, dahil paubos na rin yung mga unang nasibak natin na mga kahoy. So ngayon tayo magsisibak para may reserba na naman uli tayo na mga panggatong mga idol sa baba, sa bahay ng tatay ko. At yung mga nakaraang araw mga idol, nagtabas kami ng tatay ko sa may boundary mga idol. Bali natapos na namin yun. So ito na yung kabuuan na natabas namin sa maghapon mga idol. Ito po. Ayan po, lumabas na po lahat yung mga nakaano na po lahat yung mga labas na po lahat ng mga nyug natin mga idol. Ayan po. At medyo malinis na rin. Ngayon isa na lang ang problema natin mga idol, pakikiusapan ko na naman, dahil itong area na to dito mga idol, tataniman ko uli ng mga niyog. So pakikiusapan na naman natin yung nagmamay-ari ng kalabaw mga idol. Andun mga idol, kalabaw.
Ayan po ang kalabaw idol. Ayan po yung maliit na mga idol. Ayan mga idol ang maliit. Ayan po. Yan po yung maliit na kalabaw mga idol. Yan yung malakas mga inom kung magtatanim tayo ng binhi ng nyug. Ngayon mga idol. May. Ito na po lahat yung mga natabas natin ng mga nakaraang araw. Ayan po. Ito na po yung puno ng nyug na dito tayo nagsimula nung nakaraang araw mga idol, nagtabas. Ito po. Ayan. Bali natapos din natin maghapon mga idol yung pagtabas natin dito. Ayan po. Ayan, tapos na po. Kaya ito naman dito mga idol. Tataniman natin ng nyug. Dahil bakanting-bakanti talaga mga idol, walang nyug mga idol. Kailangan din natin taniman para pagdating ng panahon mga idol, may maha-harvest na rin tayo. So ngayon mga idol, magsisibak lang po ako ng kahoy maghapon. At para may ano tayo mga idol, stock na panggatong. Dahil hindi natin alam itong buwan na ito magiging maulan na dito. Ito po yung kabilang side mga idol ng boundary natin na sinasabi nilang lagpas tayo, hindi tayo lumagpas mga idol. Sakto lang yung pagtatabas natin mga idol. Ayan po. Yan po mga idol. So, balik tayo doon sa area mga idol kung saan magsisibak tayo ng mga kahoy, kung saan nakaimbak yung mga kahoy natin. Dito lahat yun ang galing mga idol, yung kahoy na naroon na nakaimbak. Yung pinutol namin ng tatay ko. Dito yun, hinakot namin doon para sisibakin natin mga idol ngayon. So, magpuputol-putol pa tayo mga idol ng kahoy. Tapos, pag nakaipon na tayo ng mga naputol-putol natin ng mga kahoy, sisibakin na po natin mga idol. So, ito po yung gamit ko mga idol sa pagsisibak mga idol. Ayan po. Ayan po. Tsaka ito po. Ayan. Dahil medyo malalaki na rin to mga idol. May matigas-tigas na rin yan sibakin. Kaya gamitan natin ng maso at saka yung pangkalang para madaling mabiak mga idol. Mamaya mga idol makikita nyo kung paano ko gagawin mga idol. So ngayon mga idol magpuputol muna tayo. Gawa nung hindi man natin masisibak yung mga idol, mahahaba pa. So puputol-putulin natin ito mga idol ng tigi 1 metro lang po. Ayan po, tingnan po.
Matigas mga idol. Matigas yung mga ano idol, kahoy.